Inihayag ng komandante ng NATO ang pagbagsak na inihula ni Trump sa Singapore tungkol sa mundong nahahati at nanganganib dahil sa digmaan, sabotahe, drone, submarine cable, pressure ng Russia, pagyusbong ng China at pagmamadaling mag-armas ng mga kaalyadong kanluranin. Ang babala ay inilabas sa Shangri-La Security Forum at dumating ngayong Martes, ika-2 ng Hunyo, 2026. Isang nakakainis na kumpirmasyon para sa mga matagal nang bumabatikos kay Donald Trump sa paghingi ng dagdag na depensa, pera at pananagutan mula sa mga kaalyado. Hindi nagsalita si Admiral Giuseppe Cavoca Voldragone bilang tagapagkomento sa telebisyon. Nagsalita siya bilang presidente ng Komite Militar ng NATO, ang pinakamataas na otoridad militar ng alyansa, at nilinaw niyang pumasok na ang pandaigdigang seguridad sa isang mahirap na yugto. Ngayon, aminado na ang NATO na dapat silang maghanda sa digmaan para mapanatili ang kapayapaan. Bakit dati tinrato si Trump na sobra-sobra ng hingin niya ito? Kung ngayon pinag-uusapan ng Europa ang sariling depensa, bakit sila matagal na umasa sa Estados Unidos? Kung halata naman ang pagbagsak, paano sila nagkunwaring nagulat ng matagal? Ikukwento ko na lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe na. Araw-araw may ganitong video dito. Ginawa na yan ni Dragon. Binalaan niya ito sa Singapore sa harap ng militar, mga defense minister at kinatawan ng iba't ibang bansa. Sinabi niya na ang mundo ay nahahati-hati, na ang katatagan ng mga nakaraang dekada ay nababasag at na sinasamantala ng mga kalaban ang kahinaang ito sa iba't ibang larangan. Binanggit ng kumander ang militarisasyon ng kalawakan, cyber warfare, pagmamanipula ng impormasyon, paggamit ng ekonomikong pagdepende bilang sandata at ang pagbabalik ng malakihang digmaan sa Europa. Hindi ito karaniwang talumpati. Ito ay larawan ng isang alyansa na huli na napagtanto na tapos na ang panahon ng kaginhawaan. Diyan pumapasok si Trump sa sentro ng usapan kahit hindi siya kailangang nasa entablado. Matagal niyan hinihimok ang mga kaalyado sa NATO na dagdagan ang gastos sa militar at tigilan ang pagtrato sa Estados Unidos bilang libreng insurance. Tinawag ito ng lumang elitang diplomatiko na kabastusan, pag-iisa at atake sa alyansa. Ngayon, inaamin ng NATO na ang pera sa papel ay di nakakapigil sa kahit sino. Sabi ni Dragone, hindi mapipigilan ang kaaway sa pagwagayway lang ng pera. Kailangang gawing totoong kakayahan ng pamumuhunan sa mga batalyon, barko, bala, industriya, teknolohiya at kahandaan. Ang pangungusap na ito ay buod ng paniningil ni Trump noong sinasabi niyang kailangang magbayad ng mas malaki ang mga kaalyado at huwag masyadong umasa sa mga nagbabayad ng buwis sa Amerika. Ipinakita ng pagpupulong sa Singapura ang malaking pagbabago sa loob ng kanluran. Hindi na lang tungkol sa tangke sa Europa o sa mga pangakong binitiwan sa pandaigdigang pagpupulong ang usapan na yon. Nakita ni Trump ang kahinaang pampulitika na ito bago pa man aminin ng maraming leader sa publiko. Pinaktibay rin ni Ministro ng Depensa ng Australia Richard Marles ang parehong pananaw sa parehong forum. Nagbabala siya na ang sahig ng dagat ay naging larangan ng tunggalian at binanggit ang mga pag-atake at pinsalang naganap. Ipinuto ni Marles, ministro ng Depensa ng Austrália, sa forum na umaasalan ng Austrália sa 15 kables sa ilalim ng dagat para sa 99% ng internasyonal nilang internet traffic. Hindi ito teorya, binanggit niya ang mga pag-atake at pinsala. Ito ang bagong tahimik na digmaan. Sinabi rin ni Marles na siyang 48% ng mga kalakan na kinakalakan ng Australia ay dumadaan sa mga daungan. Binalaan ni Marles, ministro ng Depensa ng Australia, ukol sa mga alitan at pag-atake. Anya, igit 40% ng budget sa depensa ay para sa kakayahang pandagat. Ipinapakita ng desisyong ito na naunawaan na ng mga seryosong bansa ang mensahe, hindi sapat ang salita para maprotektahan ang soberanya. Napoprotektahan ang soberanya gamitan barko, radar, satellite, submarino, drone, inteligensya at kakayahang industrial. Ganitong mundo ang inilalarawan ni Trump nang hingin niya ang lakas, matatag na hangganan, pambansang produksyon at mas responsableng mga kaalyado. Inaminali ng Europa ang kanilang pagkakamali. Sinabi ng punong ministro ng Dinamarca si Matt Frederiksen na binawasan ng mga Europeo ang kanilang gastusin sa militar pagkatapos ng Cold War at naniwala silang kung may mangyaring masama, tutulong ang Estados Unidos. Mabigat itong pag-amin dahil ipinapakita na tinitingnan ng ilang bahagi ng Europa ang Washington bilang permanenteng bodyguard habang nagpapatuloy sila sa magagandang salita tungkol sa pandaigdigang kaayusan. Nangilingin ni Trump na mag-ambag ang bawat kaalyado, naging hysterical ang reaksyon.
Ngayon, ang mga leader ng Europa ay nagsasalita tungkol sa muling pagbibihis ng armas, sariling depensa at proteksyon sa kanilang mga hangganan. Kasama rin dito ang tensyon sa Greenland. Tumutugon ang Denmark sa mga pahayag ni Trump dahil alam nilang naging lugar ng tunggalian ang Arctic. Mahalaga ang rehiyon sa militar, mineral, enerhiya at estratehiya. Tinitingnan ng Rusya at China ang Arctic na may lumalaking interes. Dahil sa hutang pandagat at base militar, sensor, mahahalagang mineral at presensya militar, ang Greenland ay higit pa sa isang malayong teritoryo. Nang ilabas ni Trump ang usaping ito, inakto ito ng media bilang pang-uudyok. Kapag ang general at ministro ang nagsalita tungkol sa seguridad sa Arctic, tinatawag nila itong estratehiya. Ang pagkakaiba ay sa abalang dala ni Trump sa pagbubunyag ng issue ng walang diplomasya. Ang NATO ay nagtakda na ng layunin na 5% ng GDP para sa depensa at seguridad hanggang 2035 kung saan 3.5% ay para sa sentral na depensa at 1.5% para sa infrastruktura, mga network, kahandaan ng sibilyan, inobasyon at industrial na base. Hindi dahil sa naging kalmado ang mundo kaya lumitaw ang layuning ito, kundi dahil nakita ng alyansa na mas mahal, mabilis at laganap na ang banta. Dumating na ang bayarin. Hindi na kayang magkunwari ng Europa na sapat ng 2% para harapin ng Rusya, China, Iran sa boten pandagat, cyber warfare at malawakang paggamit ng mga drone. Nadadagdag ang Ukraine ng isa pang salik, mga drone. Inasahan pa rin ni Volodymyr Zelensky ang malaking kasunduan sa drone kasama ang Estados Unidos at hinihintay ang pahintulot ni Trump para umusad ito. Nais ng Kiev na ibahagi ang karanasan nila sa digmaan laban sa Russia habang ang mga kumpanyang Amerikano ay may AI at makabagong teknolohiya. Maaring maging isa ito sa pinakamalalaking kasunduang teknolohiyang pandigma sa mundo. Ito ang pagkakaiba ng pamumuno at pagpapasakop. Ang lumang patakarang panlabas ay tumatanggap ng mga pangmatagalan, magastos at magulong kasunduan, kadalasan ay walang malinaw na kapalit. Si Trump ay gumagamit ng presyon. Itinatanong niya kung sino ang nagbabayad, gumagawa, nakikinabang, sumasalo ng panganib at ano ang benepisyo sa Estados Unidos. Sa kaso ng drone ng Ukraine, hindi tanong kung mahalaga ang teknolohiya. Napakahalaga nito. Ang tanong ay kung papasok ang Washington sa mas maraming kasunduan na parang ATM o makikipagnegosasyon bilang isang makapangyarihang bansa na alam ang halaga ng sarili nitong merkado, industriya at AI. Ang babala ni Dragunov ay inilalagay rin si Putin sa sentro ng kalkulasyon. Ginagamit ng Rusya ang drone, misil, sabotahe, digmaang impormasyon at pressure sa enerhiya para subukan ang tugon ng kanluran. Ayon kay Zelensky, pinagmamasdan ng Moscow ang tugon ng NATO kapag papunta ang drone sa Romania, Moldova, Poland o mga bansang Baltiko. Ipinapakita nito na ang hangganan ng digmaan ay pabago-bago. Sinusukat ni Putin ang kahinaan, bilis ng tugon at takot sa politika. Kung may pag-aatubili, sumusulong siya. Kung may lakas, muling nagkakalkula siya. Mas naintindihan ni Trump ang ganitong wika ng kapangyarihan kaysa sa mga burokrata na akala nila ay sapat na ang opisyal na pahayag para pigilan ang isang diktador. Ang China ay nasa kabilang panig ng ekwasyon. Ang Indo-Pasipiko ay dumaranas ng pressure sa dagat, tunggalian sa teknolohiya at militarisasyon. Ang South China Sea, Taiwan, mga kable sa ilalim ng dagat at mga rutang pangkalakalan ay nasa radar ng lahat ng bansa na umaasa sa pandaigdigang kalakalan. Hindi namumuhuna ng Australia sa mga submarino, frigate, destroyer at pagmamanman sa dagat dahil lang sa kapritsyo. Ginagawa nila ito dahil alam nilang hindi nila matatalo ang Beijing sa pagiging inosente. Ginawang sentro ni Trump ang China sa politika ng Amerika noong panahong tingin pa ng marami sa Beijing ay inosenteng kasosyo sa kalakalan. Ngayon, inuulit ng mga ministro at general ang parehong pag-aalala sa ibang pananalita. Ginagawa ang kritisismo kay Trump ng lumang establishmento ang lahat dahil ayaw nilang tanggapin ang tama niyang pagsusuri. Ang nagaganap na yun ay karera para sa tunay na kakayahan. Pipilitin ng NATO ang mga kaalyado na abutin ng mas mataas na layunin. Palalawakin ng Europa ang mga pabrika, bala, depensang panghimpapawid at mga drone. Palalakasin ng Australia ang pagmamanaman sa dagat at mga kritikal na infrastruktura. Si Trump, sa kabila ng pressure, ay may malakas na baraha ngayon. Ang mundong tumawa sa kanya noon, ngayon ay gumagamit ng wikang inilatag niya.
Ako si Milson Alves Global, internacionalista, at layunin kong panatilihin kang informadong may katotohanan araw-araw. Ang news links ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang komento para maging mas aktibo sa Milson Alves Global Community.